Ngayong araw, ito nga ang kwento ng dalawang mag-asawang lalaki. Ipagluluto nga ako ni Babe ngayong araw ng alumahan na pinaasiman. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yun, watch till the end. Napakasarap talaga sa pakiramdam na tuwing bubuksan nyo yung rep nyo, nandyan na lahat at magluluto ka na lang. At sa lahat po nang nagtatanong, every month po kami namamalengke ni Babe. Sinisimot talaga namin bago namin repilan. So ang ginawa nga pala ni Babe, yung kalahati ng alumahan, ipiprituhin niya. Kaya ngayon nilalagyan niya ng asin yung kalahati. At yung kalahati ng alumahan, yun yung sasabawan niya ng maasim. So eto na nga pala yung mga rekado, syempre hindi mawawala dyan ang kamatis. Lalong hindi mawawala dyan ang sibuyas na hindi masyadong hiniwa, pati na rin ang bawang. Ewan ko pero ayan talaga yung request ko sa kanya na hindi masyadong hiwain yung mga rekado kagaya ng sibuyas bawang. Siguro trip ko lang talaga ngayong nguyain sila ng ganun. At ayan, nagsalang na nga si Babe ng tubig, nilagay na rin niya yung mga rekado, kamatis, sibuyas at bawang. At tatakpan natin yan at hihintayin natin yang kumulo. At dito nagsalang na nga ng kawali si Babe dahil yung kalahati ng alumahan pipirituhin. Para kasi sa amin, sarap na sarap kami na merong sabaw yung isda at meron din pinirito. Para kasing ang sarap pagpartnerin ng sabaw at pinirito. At nung kumulo nga, binuksan na ni Babe yung takip at nilagay na rin ni Babe yung mga isdang alumahan. Tapos nilagay na rin niya yung napakarami at napakasarap na kangkong. Tapos hahaluin ng konti at tatakpan ulit hanggang sa kumulo ulit siya. At habang hinihintay nga natin tong kumulo, nag-prepare na rin si Babe ng mga kamatis na pipisilin niya. Eto kasi yung gagamitin niyang magpapaasim sa sabaw. O diba ang healthy lang kasi natural yung pampaasim. So ayan, pinisil-pisil na nga niya mga kalamansi sa maliit na cup. At dito naman sa kabilang burner, binabaligtad naman ni Babe yung mga alumahan na piniprito niya. Malapit-lapit na rin tumaluto, nakaka-excite. At dito naman sa kabilang burner, titimplahan na natin yung pinapakulo nating alumahan na sinabawan. Hindi ko na nga papakita yung mga pampalasa kasi hindi naman yan sponsor. Pagkatapos nga timplahan, ibubuhos na nga ni Babe itong mga pinisil niyang kalamansi. Habang pinapanood ko nga itong niluluto niya, nangangasim na yung gilagid ko kasi feeling ko ang sarap talaga nitong higupin yung sabaw. Ewan ko ba't pagkatapos kumain ng maraming taba, bigla ka talaga magkikrib ng ganito kaasim na sabaw. Kaya naman niluto rin ka agad ni Babe to. Tsaka yung isdang alumahan kasi na to mabilis kaya dapat lutuin agad. Tapos ayan, hindi rin nagtagal, pinatay na rin ni Babe yung kalan dahil okay na yun. Tapos yung piniprito natin dito sa kabilang side ng burner, tapos na din. Tapos ayan, minomontage na rin siya ni Babe dito sa bintana para kita raw yung puno. At naihain na rin pala tong alumahan na sinabawan na pinaasiman. Eto na nga siya mga kahuli, nakakatakam, 'di ba? At hindi na nga rin namin pinatagal ay kumain na rin kami. Maraming salamat po Panginoon sa lahat ng biyaya. Nga pala mga kahuli, sa lahat na nagtatanong kung sino si Jenny Lynn, siya po ay jowa ng aking kapatid na si Empoy na crush nyong lahat. Charot. Jowa siya ng kapatid ko tapos kinupkup namin siya ni Babe. Kinupkup namin siya sa napakalalim na dahilan na hindi nyo pwedeng malaman. Kumbaga sa madaling salita, sa hirap ng buhay kailangan talaga natin magtulungan. Total mabait naman talaga si Jenny Lynn, yung talaga nakikita namin ni Babe, kaya hindi kami nagkatubili na kupkupin namin siya. At ituring siya na parang tunay na kapatid. Kaya baka madalas nyo na rin po siya makita sa vlog. Tapos pagkatapos nga kumain, nag-decide na ako na mag-vacuum dahil napakarami na namang buhok ng pusa dito sa center table namin. Hindi na nga ako nakatiis kahit sobrang init, nag-vacuum na talaga ako dahil yung mga buhok ng pusa lumilipad sa mukha ko, sa ilong ko, sobrang kati, hindi ako makatiis. Nakakairita rin kasi talaga yung maraming lumilipad-lipad na buhok at dumi, tapos ang bilis pang lumipad sa mukha mo. Tapos kamot ka ng kamot. Anyway mga kahuli, yung pusa pala naming si Tasha nanganak na. Abangan nyo po sa susunod na vlog.